Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi kinukonsinte ng Pangulo ang mga ganitong gulo. Nauna na rin sinabi ng punong ehekutibo na nakakaapekto na sa mga panukalang batas sa target maispasa. Sabi ni Castro na ayon ito sa batas, batay pa rin aniya sa Avellino versus Cuenco case na kinatigan ng Korte Suprema. Kaya pagbibigay diin ng palasyo, ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin. Umayos kayo. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mukabat sa kapin 4 million pesos nga kantidad sa iligal nga droga ang nasakmita sa otoridad atol sa Joint Bypass Operation sa Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City natong Hunyo 2 ning tuiga. Arestado sa mga operasyon ang usa ka alias Dandan, 48 anyos nga residente sa samang barangay. Nakumpiska gikan kaniya ang nagkreang pakete sa gidudahang shabu nga dunay timbang nga kapin 600 grams. Gidala na ang mga nakumpiskang ebidensya sa Regional Forensic Unit 10 alang sa laboratory examination ug tukmang disposisyon. Ang dinakpan magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahumana sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Sarangani District Engineering Office ang slope protection ug roadway improvement sa dalan sa barangay Sapu Masla sa Malapatan, Sarangani Province. Gipatuman ang proyekto aron nga mapalambo ang kahimtang sa dalan ug masigurong malayo sa risgo sa landslide ang lugar. Gilantaw nga makahatag kini og mas luwas, mas komportable ug mas epesyenteng biyahe alang sa mga motorista, commuter, residente ug mga biyahero nga moagi sa mga lugar. Gilantaw sab nga makatabang ang proyekto sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa mas paspas nga paghihok sa mga baligya, serbisyo ug mga tawo sulod sa komunidad ug sa kasiglit nga mga lugar. Gimosab kini subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghimo og lig-on hasta na resilient nga mga infrastruktura aron nga makasagubang sa hagit sa kalamidad. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. Dumako naman tayo sa Cotabato para sa mga updates doon mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapya Mapita. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Nag-uwi ng karangalan ang mga atleta mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos makasungkit ng kabuuang 12 medalya sa ika-66 na palarong pambansa na ginanap sa Agusan del Sur. Ipinamala sa mga kabataang manlalaro ng BARM ang kanilang husay, disiplina at determinasyon sa pagtunggali sa iba't ibang laro kung saan nakapagtalaga ang rehiyon ng isang gold medal, 2 silver at 4 na bronze medals at demonstration sports. Pinangunahan ni Algamadi J. Hamja ang pagkuha ng tanging gold medal para sa BARM sa larangan ng pencaksilat tanding Class E. Samantala, nagdagdag ng 2 silver na medal sina JC Miguel R. Andres sa shot put ng athletics para sa Elementary Boys at Hosni Enoch sa Taekwondo Kyurogi Elementary Boys Category 1. Nakapag-uwi naman ng mga bronze medal sina Almashad Inog sa Taekwondo, Fatma Hafsa F. Karimbaran sa Karatedo Girls Committee at Abdul Rauf Makawadib sa Karatedo. Hindi rin nagpahuli ang mga para-athletes ng BARM sa Para-Games competition. 3 medalya ang naiambag ni Abdul Rahman Mutalib sa para-swimming. Kabilang ang isang gold medal, isang silver at isang bronze. Nagkamit naman ng bronze medal si Kim Joy V. Tenorio sa para-athletics 100-meter sprint. 2 bronze rin ang nakuha ni Jaher M. Abdul sa para-athletics youth boys 100-meter at 200 meters dash. Binati ng pahamalaang Bangsamoro ang lahat ng atleta,
coach, trainer at support staff na naging bahagi ng tagumpay na ito. Ayon sa pamahalaan, ang naging achievement ng Team BARM ay hindi lamang nagbigay ng karangalan sa rehiyon, kundi nagsilbi ring inspirasyon sa mga kabataang nagnanais abutin ang kanilang mga pangarap sa larangan ng palakasan. Samantala sa iba pang balita, mas mabilis na ang biyahe ng mga residente sa pagitan ng Pahamudin sa Special Geographic Area o SGA at Kabuntalan, Maguindano del Norte matapos formal na buksan ang Libungan Torreta Kabuntalan Bridge. Pinasinayaan ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of Public Works o MPW ang 150-meter na tulay noong May 25. Ayon sa MPW, ito ang pinakamahabang locally funded bridge sa BARM na nagkakahalaga ng 180 million pesos mula sa Black Grand ng rehiyon. Magsisilbi rin itong alternatibong ruta upang maibsan ang trapiko papasok at papalabas ng Cotabato City. Sinabi ng mga lokal na opisyal na malaking ginhawa ito sa mga estudyante, magsasaka at mga residente na dati nahihirapan sa pagtawid ng ilog. Samantala, muling pinatunayan ng Bangsamoro Government ang kanilang pangakong maghatid ng kaunlaran at mas maayos na serbisyo sa mga liblib na komunidad. At yan ang balita ngayon sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites at sa PTV PH. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.